Hello, hello, good morning. Reporting ako. Reporting tayo sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces. Ano mga activities natin. Kahapon ay galing ako sa uh, Laguna, San Pedro, kung saan ay minute ko yung members ng rescuer na to be members regular of Filipino Guerrilla Forces. They are registered from the SEC, Region 4A. You know? So, kinonvert ko sila sa FGF but still they are rescuers. So, ang hawak nila ngayon is buong Region 4A. Marami na sa atin na nakikipag-alyansa na nakigrupo, nagpa-under alyansa or affiliated. So ano yung regular? Yung regular FGF, ito yung membro ng from different areas in the world, For example, by region, province, municipality, and barangay. So ang members natin ay from the barangays lahat. Ang mga sa municipality, province, and region is only a staff officer lang, yung from the commanders and staff. All members should be seen in the barangay kasi yun ang poprotekta natin, yung family in the barangay. Samba ang ating family na sa barangay. So lahat ng membro ng Filipino Guerrilla Forces ay magmumula sa barangay. At not only that, mayroon tayong mga members din sa regular member from the international. Mayroon rin tayong commander sa international. Bakit mayroon tayong international? In case of emergencies, yung mga nagtatrabaho natin kababayan sa ibang bansa na hindi nila nakakasama yung kanilang mahal sa buhay, ay makipag-communicate lang sila sa mga membro ng FGF kung saan sila province, saan sila municipality, kung saan ang address nila. Makipag-cooperate sila, makipag-coordinate doon sa mga commanders na pangalagaan yung kanilang pamilya because nasa ibang bansa sila. So kung ano may tulong nila doon sa area, magtulungan. So that is the very purpose ng Filipino Guerrilla Forces and preparation to any emergencies, man-made or calamities, man-made or natural. So ano yung man-made? Halimbawa, gera. Sunog is man-made. Kung ano mga emergencies na gawa ng iba naman yung gawa ng kalikasan. Kalikasan is mga weather dyan. So ganun ang purpose sa Filipino Guerrilla Force. Pero sa ngayon, we are still in the process of organizing and development training. So as a moment, hindi pa kami makapag-provide niyan in regards to emergency except for war. Kasi pag war, ay hindi na natin pwedeng hintay kung ano man. Kasi nga, yun na yung pinaghahandaan natin. So talaga, emergency talaga. Kilos tayo. So, huwag muna nyo na-inspect kung ano mang pa. Pero bari, may mga areas na prepared. Katulad ng Northern Luzon Command, ay prepared na yan sila. Kasi they are already organized. Dito naman sa Batangas, organized na sila. Kaya lang, ang pinaghahanda nila, yung mga kalokohan sa gobyerno. Handa nilang pagtatalian daw yung mga nasa gobyerno na mga tiwali, mga bugok sa gobyerno. Yung Batangas Forces po. Meron naman tayong forces sa Quiapo, kaya nga lang hindi pa organized at saka sa Cavite. Kasi itong ino-organize ko ito yung mga pang final action. So, hinanda natin. Hindi ibig sabihin na kinokontra natin gobyerno. Binabantayan lang natin ang gobyerno kasi ngayon kasi alam naman natin na ang nasa gobyerno halos karamihan kawatan, abusado. So yan ang binabantayan natin. Para katulad ng Communist Party of the Philippines, ganun din. Ang binabantayan nila mga ungas sa gobyerno, pero sila ungas rin. Kaya yun ang problema. Ang makabayan or Communist Party of the Philippines, ang binabantayan nila
mga kawatan sa gobyerno, ungas sa gobyerno. Pero sila, mas ungas pa sila sa gobyerno, mas kawatan pa sila sa gobyerno. Yun yung problema, no? So, kaming mga kaming Filipino Guerrilla Forces, ang tunay na makabayan. Kasi kami, we are pro-government, we are pro-democratic country. O pro-democratic system, ano? Ang komunista kasi, ay talagang gawin lang komunista ang ating bansa. So, they are threat to national security pa rin. We, the Filipino Guerrilla, we are not threat to the security of the Philippines or in our country because we are protecting the country. Now, kalaban lang natin yung mga talagang walang silbi sa gobyerno. Ano? Yung mga kawatan. So, narito ngayon ako sa Batangas at inaayos natin, inahanda natin ang ang bansa sa anumang sakuna. Ano? Now, kung sinusundan tayo ng intelligence ng gobyerno, ibig sabihin, mayroon silang kapalpakan na ginagawa. Kasi yung intelligence people ng gobyerno, alam naman lang duty nila, they are watching yung mga enemy of the state, criminals, yan ang kanilang mga kwan. Kami, we are not criminals. We are a good Filipino citizen. Yun yung papel namin. And we are protecting our country and protecting the Filipino people. However, our enemies is those abuse in power and corrupt. And that is our objective. And to include the Communist Party of the Philippines. Alam niyo mga kaibigan, reporting ko sa inyo, no? Mayroon na tayong kasama dito ngayon sa grupo natin na isang regular, ano? Na isang dating NP for almost 28 years. 28 years na nakikibaka sa labanan ng gobyerno, nakikibaka sa laban sa gobyerno. 28 years ha. Noong March 22 lang, 2022 sa time ni Digong siya na sumuko. Ano? Ang nagpasuko sa kanya, kasama niya rin ngayon. Isa rin sundalo. Isa rin sundalo na pasuko sa kanya at saka retired na rin ngayon. Now, ang tanong ko sa kanya, mayroon pa bang NPA sa Southern Tagalog? Wala na. Wala nang NPA. Take note ha, take note. Wala nang NPA sa Southern Tagalog. Wala na. Ha? Wala nang armado. Ha? Tandaan nyo intelligence. Wala nang armado dito sa Southern Tagalog. Kung mayroon mang armado, hindi na sila kumikilos. Because ang pinaghahandaan nila ngayon, alam nyo kung saan, mga intelligent people? Manila na ang kanilang pinaghahandaan. Ha? Manila na ang kanilang nasa Manila na sila ngayon. Ha? Kailangan malaman ng publiko ito, alam. Ang Southern Tagalog Communist Party of the Philippines, nag-organize lang sila dito, pero alam na natin kasi ang organizer nila nasa atin na. Nasa atin na ang organizer. Ang tanong ko sa kanya kagabi, mayroon pa bang Partido Komunista dito? O mayroon pang MP dito sa Batangas or Southern Tagalog? Wala na, sir. Wala na. Nandoon sila sa Manila. Nag-aantay sila ng mga bagong fresh graduate ng UP. Kasi dyan sa UP, nagtitrain sila. Ha? Take note, intelligence. Ang training ng NPA ngayon nasa UP. Ha? UP, hindi nyo mahalata yan because kunwari nag-aaral yan. Ha? The UP is the protector of the NPA and the Communist Party of the Philippines. Alam naman natin, noon pa yan. Wala lang magawa ang forces, wala magawa ang national defense. Kasi mabigat silang kalaban kasi nandyan yung matalino. Alin natin yun na nga sinasabi ko, ang daming magagaling sa atin. Puro theory kayo ng theory. Action ang hinahanap ko sa inyo. Action, katulad ko. Retired ako. Ha? Retired ako pero ang hinahintay ko action. Hindi puro tayo theory. Ha? Sa napag-aralan ko, nung na-cross-train kami ng US Special Forces, sa isang buwan kami, hawak ng Green Beret ng United States, Hawak kami 1 month.
as constraint sa special forces, ano. Nakita ko sa kanila and nasabi ng mga trainers doon, 30% lecture. 30% lang ha. 70% actual. So kaya pala nagiging effective ang US, ang what I mean, ang United Armed Forces because more on practical sila. More on practical. Stamina, strategy, ganun. List sila sa theory. Kasi yung theory, basis lang natin paggawa ng mga plano-plano. But in actual, doon nakafocus. So ngayon, ang NPA, sa Manila sila nagtitrain. Ano? Sa Manila sila nagtitrain. So, mapapalaban ngayon ang mga CMO operators. Tandaan nyo, the war of ito tandaan nyo mga kaibigan, ano, mga nasa Mindanao personnel and to the all Filipinos para alam ninyo. Ang laban ng komunista o laban ng insurgency o laban ng NPA, it's only war of propaganda. Ano? Naintindihan ba natin? War of propaganda. Ibig sabihin, magpaliwanag ka ng programa ng gobyerno, lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi pinababayaan ang taong bayan. Eh, problema ngayon, hindi pinababayaan ng taong bayan ngayon. Puro kayo akap-akap. Bakit hindi nyo lang gawin trabaho yan? Pinapalabas nyo na utang na loob ng mga Pilipino sa inyong mga politician. Ganun kayo kawalang hiya. Ano? Ganun kayo kawalang hiya. So, mga kababayan, ang hindi nakakalam, ang gera ngayon nasa Manila. Tandaan nyo, gera sa Manila, political, armed component, etc. Nasa Manila ngayon ang lahat ng action. Tandaan nyo ha, in terms of communist, nasa Manila. In terms of armed struggle, sa Manila. In terms of political war, it's in Manila. Tingnan mo yung mga nag-rally sa Senado. Yung mga nag-rally sa Senado, that is organized by the communists. Organized by the communists. Organized by the group of Risa Hontiveros, Laila de Lima, and Leni Robredo. Yung Tres Marias pala na yan. Tres Marias, take note ha. The Tres Marias, yan sila yung mayroon silang panunumpa sa Partido Komunista. Ano, mayroon silang panunumpa. Okay, natatandaan nyo mga kaibigan na si Leni Robredo, ang unang asawa niya is komunista. Natandaan nyo ba yun? Natandaan nyo ba yun? Yung si Leni Robredo ay Partido Komunista ang kanyang unang asawa based doon sa nabasa ko. So yung tatlo pala na yan, sila yung Tres Marias ng Partido Komunista. Sila ay nangangarap na magiging presidente ng Pilipinas. Sino si Laila de Lima? Si Laila de Lima, bayaw yan ni Juma Sison. So normal community. Ang asawa ni Juma Sison is kapatid ni Laila de Lima. Sino si Risa Hontiveros? Si Risa Hontiveros, ang asawa niya, PME 86. Namatay siguro sa Kosovo. Hindi ko malaman kung bakit na pangasawa niya yung military, yung police. Military kasi dati yun . Pero ang objective ni Risa Hontiveros, activist, ngayon, nandoon ngayon siya lang papunta sa pagkandidato ng presidente. Hindi pa rin nila iniiwanan ang grupo ng makakaliwa ng mga Partido Komunista. Oy, Lucelo escape. Press honor. Good evening, sir. Retired ano ka po, sir? Oy, Lucelo, makinig ka na lang. Yung tanong mo, kung bago ka lang, manood ka na lang ng aking YouTube at lahat ng tanong mo na masasagot doon lahat. Panoorin mo yung YouTube ko. Mga 1,000 plus na yan na YouTube para malaman mo kung sino ako. Okay? Tuloy lang na tayo ang kaibigan. So, mga kaibigan, kung hindi tayo kikilos kailan,
Kailan tayo kikilos? Ang Partido Komunista na sa loob na ng gobyerno. Ang kumikilos ngayon ng regime ni Marcos ay komunista. Ha? Komunista ang nagmamaniubra ngayon. Okay, salamat Lucilo. Manood ka na lang, ano? Panoorin mo yung YouTube ko para makilala mo kung sino ako. Ano? At mag-subscribe ka na and share and like, ano? Pag hindi tayo kumilos Pilipino, ano? Pag hindi tayo kumilos Pilipino, sinasabi ko sa inyo, nasa huli ang pagsisisi. Ha? Ang komunista, Partido Komunista, nasa gobyerno na. Mayroon na silang alyansa ng grupo ng gobyernong ito. Hindi ko malang malaman kung approve ni President Marcos, pero kay Cambaloslos, kay Romualdez, approve na yung alyansa nila. Hindi natin alam, baka si Romualdez, Partido Komunista na rin. Hindi natin alam. Kasi nga, naglilikom ng pera si Romualdez. Naglilikom si Romualdez ng pera ngayon para sa kanyang national leadership o what I mean, national candidacy. Ano? Kaya nag-iipon siya ng pera, kinasabot niyang Partido Komunista para mayroon siyang kakampi. Tingnan mo sa Senado. Sino ang nagrally dyan? Sino ang nagrally dyan? Partido Komunista. Kaya nga sabi ko, ang panawagan ko, yung makakaliwa ay kumilos na. Tayong makakakanan, bakit hindi pa tayo nagkakaisa? Puro lang tayo Facebook warrior, keyboard warrior. No question ako dyan, no question. But samahan natin ang action. Magsama-sama tayo sa action. Kasi ang ating gobyerno lumulubog na. Kasi alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto ng Partido Komunista lumubog ang ating gobyerno para ang lahat na yan ay isisisi sa gobyerno. Nasasabihin nila, tingnan nyo ang gobyerno natin, mga abusado, mga pawala, mga ganito. Kailangan mag-aklas tayo. So pag nag-aklas yan, ibig sabihin, grupo na ng Partido Komunista. Pero hindi yan mangyayari because nandito ang Filipino Guerrilla Forces. Filipino Guerrilla Forces ang sasalubong sa inyo. Tandaan nyo yan. Filipino Guerrilla Forces ang sasalubong sa inyo. Hinahanda ko ang Pilipino para labanan ng mga tiwali sa gobyerno, labanan ang korupsyon, labanan ang komunista sa Pilipinas. And that is my goal. That is my goal. Kumikilos ako na ako'y pensioner, na ako isang pensionado na dapat magpahinga. Pero hindi. Lalo tayo nalulugmok sa putikan. Hinahanda ko ang Pilipino labanan ang korupsyon, labanan ang mga abusado sa gobyerno, labanan ang Partido Komunista. Yan ang goal ng Filipino Guerrilla Forces. Laban ko laban. Paano pa ako? Naging sundalo ako ng more or less 40 years in government service. Lumaban ako hanggang kamatayan. Ibinuwis ko ang buhay ko para sa bayan. Hanggang ngayon. Hindi nga ako mapigil ang aking pamilya eh. Minsan paparinig na lang sila sa akin. Papa, or segundo, retired ka na. Wala ka ng kapangyarihan. Mas marami akong kapangyarihan because I am now a pure civilian. Magawa ko ang gusto ko, magawa ko nang gagaling sa puso at kaisipan na dapat protektahan natin ang demokrasyang gobyerno. Kung hindi natin maprotektahan ang demokrasyang gobyerno, baka pagising natin, mapaparista sa Thailand, pagising ng Thailand, nasakop sila ng Partido Komunista. Pero mayroong isang general na tumakas at nagbuo siya, nag-organize, natin tinatawag natin Pilipino, na-recover nila ang Thailand from communist to system of, from their system, former system. Naging komunista na ang Thailand, pero na-recover. It because one general na nagtanggol, nag-organize. Yan ang ginagawa ko ngayon. Mga kababayan, kaya nga, huwag tayo puro keyboard warrior, Facebook warrior, YouTube warrior. No question ako, but samahan natin ng more on action. More on action.
Ha? Action tayo, hindi po. Marami ako nababa, pagalingan ng comment. Wala rin nangyayari. Because, tinan mo, 50 years ang komunista sa Pilipinas. Ano nangyari ngayon? Wala pa rin. It because sa dami ng matalino, walang nangyari. Sa dami magagaling, walang nangyari. The only solution of Partido Communist sa Pilipinas is to handle by DILG, not National Defense. National Defense, ang lumalabas kasi, pag National Defense, independent sila sa area. Independent. Purely military. Kaya nga sinasabi ng Partido Communist, DR, na may militarize tayo. If the DILG ang hawak dyan, hawakan ng pulis, barangay, tapos ang problema insurgency. And that is the solution. Kaya nga, pagbago ng administrasyon, ito ang i-insist ko sa gobyernong bago. Na kung hindi niya pakinggan, kami mag-away uli. Katulad nito, away kami sa gobyerno. Because, nandito tayo, hindi natin nilalabanan ang problema ng bansa. Ang iniintindi natin, yung pampolitika. Puro tayo politika. Political ambition, mga punyeta kayo. I'm sorry. Ha? Kasi yan ang nakikita ko eh. Ha? Yan ang nakikita ko. Wala tayong inisip kung hindi pang sarili lamang. Hindi natin inisip ang kapakanan ng ating bayan, ang ating mga kababayan. Dapat bilang isang politician, mayroon kayong puso, hindi kung anong personal interest ninyo. Ano? Mga kababayan ko, ihanda ko ang Pilipino sa tamang panahon. Labanan ng korupsyon, labanan ng mga abusado sa gobyerno, labanan ng Partido Komunista, at inahanda natin ang grupo natin for emergency cases katulad ng Thailand and Cambodia, nag-gera sila ng biglaan. So tayo, i-prepared natin. I-prepared natin ang tao. For what? For emergency. Alam nila, dapat nilang gagawin. May protektahan natin ang ating kababayan. Ito nga lang siguro ang bansa na walang time shelter bomb eh. Ang ibang bansa, may silang shelter bomb. Tayo wala. Kasi nga, wala nga silang pakialam sa Pilipino. Mamatay kayong mamatay. Walang pakialam ang mga leadership ng gobyerno. Mga gago kayo. Ha? Mga gago kayo. Hindi nyo hinanda ang ating bansa sa anumang kapamakan ng ating bansa. Puro tayo personal. Okay. Meron pa kami ibang lakad, kaya siguro maaaring putulin ko muna ito. At basahin ko pagkakataon ito mga Okay. Okay, Lakwachirong News PS. Salamat. Good morning, Sir Wukay. Rexo Perono, number 2. Sa lahat ng nakaupo noon, ngayon, mga buhaya, 11 days, saan dinala ang 23 million? Ang tanong ko sa iyo, ha? Alam mo, Rickson, nakikita mo ang butas ng karayom, pero butas ng palakol, hindi mo nakikita. Ha? Alam mo, Rickson, siguro maring bulag ka nga o maring wala kang alam. Kasi ibinigay ni yung 125 million, ibinigay ni Marcos kay Sara yung 125 million. For 11 days, dapat ma-dispose mo yan. Yan yung instruction ng BBM. Kasi pag hindi mo na-dispose yan, 125 million, babalik yan sa treasury. So, kailangan i-dispose mo. Dali lang naman. 125 million, gaano lang kadali i-dispatch yan? Okay, lahat yan, bigyan mo region. Okay, 5 million. Okay, ikaw, region 5 million. Okay, 5 million. That is intelligence fund. Oh, tapos. And she is clear from COA. Clear siya sa COA. Ha? Clear siya sa COA. Ano pang tinatanong ninyo? What agency covered by the security of the money, di ba COA? I-clear siya sa COA. Congress, because Congress, sinisira niya lang para for the purpose of 2020 election. Ano? Bakit 23 million?
Yung 2 billion ng Congress, na ipaliwanag ba nila kung saan napunta? Bakit hindi nila imbestigahan yung sarili nila? 2 billion yun ha? Gaano ba kalaki ang 2 billion sa 20 million? Ha? Yung 4 point something billion na intelligence pa ni Marcos, na imbestigahan ba? Saan yan dinala? Sagutin mo ako, Rex Compereno. Sagutin mo yan. Kasi kayo, ang mahal ninyo, yung politika. Politika ang mahal ninyo. Hi, Dishing. Good morning po sa lahat po. Alam nyo, mga kaibigan, ganito yan, Ikaw lalo na Rexon Parino na fake account, Maging tunay ka ng Pilipino. Maging tunay ka na Pilipino. Huwag kang pumatol sa politika. Ang tingnan mo ang nangyayari. Ang nakalipas, ang nakalipas na administrasyon, tapos na yun. Dapat imbestigahan na lang yan. Huwag na nyo lang tingnan na nakaraan. Ang titingnan natin ngayon, kasi may pagkakataon pa tayo, yung 500 billion flood control na puro kahoy ang bakal niya, bakit hindi inimbestigahan? Ngayon nga lang pa-imbestigahan after 1 year. Ano yun? Sinong ginagago niya? Tapos ngayon, bakit isinisingit ang China sa usaping korupsyon? Hindi ko maintindihan ng Pilipino ngayon. Anong gusto nyo? Pag-usapan yung gera na dapat ang pag-usapan at ihanda na lang natin ang ating bansa. Baka sakaling pumasok tayo sa proxy war and wala tayong magagawa dyan. Ang mayroon tayong magagawa bilang isang Pilipino, yung ating paghahandaan, yung nakawan sa gobyerno, yung 500 billion, gaano ba kalaki yun, Rexon, yung 500 billion sa 125? Gaano ba kalaki yun? Di ba parang tuldok lang yun, na hindi pa makita yung tuldok o kumbaga sa tungaw versus sa kalabaw. Hindi nyo, nakikita niyo yung tungaw, pero yung kalabaw hindi niyo nakikita. Ang ibig sabihin, sa korupsyon, yung sinlaki ng kalabaw hindi niyo nakikita, pero yung tungaw nakikita nyo. Ano ba yan? May pagka-abnormal bang isip natin? Okay, Jima Ruiz. Good morning po, sir. Watching from Tabaco, Leyte. Tabango? Ngayon ko lang na rin yung Tabango, Leyte. So, tayo mga kababayan, ang Filipino Guerrilla Forces, ang usapin dito, hindi politika. Hindi kami sa politika. Kung ang opinion nyo politika, hindi ko tinatanggap yan. Kasi nga, ang aking hinahanda ko ang Filipino Guerrilla Forces o ang Pilipino para sa anti-corruption, anti-abuse of authority, and anti-communism. Yun yung focus ko, tatlo na yan. Tatlo. Iyan dyan ko hinahanda ang Pilipino. Ikaw, Rickson, kung hindi ka politika lang, manahimik ka na lang para ikaw poprotektahan pa namin. Roneta Mabawan, tama kayo, boss. Hindi nyo ako boss. Isa lang akong tagapag-service sa inyo, nagbo-volunteer. Nagbo-volunteer kasi ang marami sa atin natutulog. Kaya ginigising ko inyong damdamin. Natulungan natin ang ating bayan. Tama kayo, boss. Sisirain lang nila si Sara para hindi makatakbo sa 2028. Wala silang ginagawa. Puro paninira Sulit Duterte. Yan na naman. Pag Sulit Duterte, kaya nga nagwatak-watak tayo eh. Puro kay si Duterte. Kailangan ko aksyon. Kailangan natin ng aksyon. Hindi yung puro lang Sulit Duterte. Asan kayo? Hinahantay ko kayo para sa katotohanan. Huwag lang yung puro Sulit tayo Duterte. Wala namang kumikilos. Salamat doon sa kumikilos. Ang hinahantay ko dito, yung hindi pa kumikilos. Ang kailangan ko dito, aksyon. Sumama kayo sa Filipino Guerrilla Force at hindi natin pababayaan
bansang Pilipinas. Ganun lang kasimple. Ha? I'm sorry for my word kasi nag-high blood na tayo sa mga ganun, no? Fidelisa Castillo, gago at mangmang yung mga nagtatanong sa inyo, sir, tungkol sa 125 million ni Vice President Sara, bakit hindi ni Rickson tungkol sa confidential fund ni Marcos, Martin, at ng Remulla Brothers. Okay, tama ka dyan, Fidelisa Castillo, no? Kasi nga sinabi ko nga, nakikita nila yung tungaw, pero yung kalabaw, hindi nila nakikita. Ang ibig sabihin, yung corruption na sinlaki ng kalabaw, hindi nila nakikita. Yung corruption ng tungaw, nakikita nila. Anong ibig sabihin nun? Politika? Sirain nila? Para wala silang kalaban sa 2028. Tandaan nyo ang mga gustong tumakbo by 2028 dito sa Partido Komunista, si Reza Ontiveros, si Laila de Lima, at saka si Lini Robredo. Sila pala yung Tres Marias na sinasabi. Nanggaling niya sa Partido Komunista na grupo. Nanggaling niya sa Partido Komunista. Okay. Heidi Chings, nilinis na lang lahat nila yan. Pagtakpan ang mga nakawan dahil wala na silang lusot. So gagawa sila ng paraan malihis ang isyo. Heidi Chings, lahat ng investigasyon, hindi lang iisa. Dindaga, nasaan ang kaso para kay BBM? Nasaan daw ang kaso para kay BBM? Paano kakasuhan si BBM? Bayad nila lahat ang Congress. Paano makakasuhan yan? So, hintayin na lang natin na mapalitan ang Marcos administration at ang pumalit ay kalaban niya, sigurado, mas malala pa kay Duterte siya. Okay. Ito naman si Rickson Parino, lahat ng politiko buhaya, bihira kang makakita ng matino. Politiko sa tamaan lang sila sa edad. Okay, ganon. Pwede ka engineer ang sabihin mo. Kasi nga pag tinira mo si Inday Sara, nakikita niyo yung tungaw. Pero yung kalabaw, hindi niyo nakikita. Nagkambyo ng opinion si Rickson na pero nagkambyo. Okay, anyway, yun na lang muna mga kababayan, kasi ipinaparating ko lang sa lahat ng sambayan ng Pilipino na ang Filipino Guerrilla Forces ay hinahanda ko sa labanang komunista, labanang korupsyon, labanan sa abusado sa katungkulan. So yun ang pinaganda natin. Sana magkaisa tayo, magtulungan tayo para sa bayan. Huwag tayong sumingit sa politika. Alam naman natin ang Duterte, pilit nilang siraan kasi nga alam nila yun ang kalaban lang nila. So ang masaklap dito, pag ang nanalo, grupo ng Partido Komunista, patay tayong lahat. Magtatago tayong lahat. Mamumundok tayo. Pero hindi na kailangan mamundok. Handa na tayo lumaban din sa kapatagan. Kaya nga inahanda ko ang Filipino Guerrilla Forces. Bakit ko nalaman ang mga kwan? Kasi nga, mayroon na nag-surrender sa panahon ng Duterte at nandito ngayon sa grupo ko sa Filipino Guerrilla Forces na sinasabi nila ang grand plan ng Communist Party of the Philippines. Sabi niya, wala na dito sa Southern Tagalog ang kalaban. Nandoon na sa Manila. Doon sila magsisimula sa Manila. So, the worst ngayon by 2028. Armed Forces, Intelligence, NBI, Nika, pwede mo ako i-invite, Nika. At pag-usapan natin ang solusyon. Mas malakas pa ang puwersa ko sa Nika kaysa sa inyo. Sa kayong mga intelligence, mas malakas pa ang forces ko. Problema lang namin pundo. Kung may pundo kami, buhalop lahat yan. Anyway, hindi namin kailangan yan. Ang kailangan namin dito, volunteerism. Para sa bayan. Wala kang, sabi niya, wala daw siya kakampihan. Bakit tinutukoy mo si Inday Sara na tungaw lang sa kanya, yung kalabaw, hindi mo nakita? Okay, kumambyo na si Rickson, kumambyo na. Anyway, sa lahat ng Pilipino,
Mamaya magkaroon pa ako ng reporting sa inyo na magkaroon ako ng reporting. Ang gera ngayon sa totoo lang, by 2028, nasa Manila. Bago mag 2028, kung nalala nyo, yung 1986, parang ganun din ang mangyari before 2028. Ganun na mangyari. Nakahanda, nakarecover ang Partido Komunista dahil sa kagawa ni Marcos, dahil sa kagawa ni Tambaloslos. Nakarecover sila. Kaya dapat sisihin dito, si Tambaloslos, o kaya si Marcos. Ikaw, Marcos, winalang ya na ang tatay mo. Pilit mo pa rin walang yain ka. Dahil sa kagawan mo, winawalang ya tayo ngayon. Ha? Ha? Dahil sa kagawan nyo, nagkagulo ang ating bansa. Alam mo, ang laban ng Partido Komunista, ay pagalingan lang yan ng pambobola, pananakot. Yan yung laban ng komunista, kaya dumadami sila. Alam mo, sa ngayon, ang aking mga pumapasok ngayon, mga hudas, mga hudas yung mga pumapasok ngayon. Ang mahal nila yung sarili nila, ang mahal nila yung Partido Komunista. Fidel B. Pinodil, tama kuya, sunugin ang Crocs. Okay, salamat. Sunugin natin yan. Pagka naabot na natin bilang, susunugin na talaga natin yan. Tandaan mo yan. Fidel, lumitaw ka, magparamdam ka sa akin kasi talaga susunugin natin yung mga gago. Iris YouTuber. Oy, Iris, ngayon ka lang lumabas Correct po, sir. Nagsabi ng pwersa na ang mga rebelde, andyan na sila sa Senado at the House of Rep. Tama ka dyan, Iris. Andyan na nga Kaya ang gera ngayon, tandaan nyo intelligence people, makinig. Intelligence. Nasa Congress na ang kalaban natin. Tandaan nyo nasa Congress na ang kalaban natin. Hindi kayo kumikilos. Ha? Hindi kayo kumikilos. Intelligence. Iris YouTuber. Manood kayo sa YouTube ni Iris. YouTuber. Mabuhay kayo, sir. Mutsabag, Sunshine Shares. Ano si Sarah? Lito Labra, mag-comment ako. Pre, minsan hindi ko na nakita nanira ang presidente sa di pa lang Duterte ang nanira ng ang mga bata ngayon. Alam mo, Little Labra, okay, talking of nagmumura versus nagnanakaw. Saan ka? Yung ninakaw ang kaban ng bayan na wala ng pera, ulo sa nagmumura. Pumili ka. Ha? Wala na yung mura-mura. Practice na Pilipino yan Pero ang hindi natin matanggap na practice, Lito, yung ubusin ang kaban ng bayan, doon tayo umaalma. Huwag na tayo maging matino-matino. Ginagago na tayo, maging matino pa tayo. Yun ang gusto mo, Lito? Yung mura-mura lang? Yung ubos ng kaban ng bayan, okay lang sa'yo? Kaysa naintindihin yung mura? Okay, yung sinasabi yung maraming pinatay si Duterte, kulang pa nga yung pinatay ng Duterte. Kung ako tatanungin kulang. Paano siya kung anak mo? Kasalanan ko. Hindi ko dinisiplina na anak ko Katulad ng kaibigan ko, sabi ng kaibigan ko, pag ang anak ko hindi ko dinisiplinan, mamamatay. Kung hindi mamatay siya ng kasama niya, mamatay siya ng pulis. Ngayon, siya ang nagkulong sa anak niya. Ngayon, matinong anak niya ngayon. So yun ang tunay na magulang. Mahal niya anak niya. Yung mga magulang na hinayaan na maging adik ang anak niya, kasalanan ng magulang noon kasi nakikinabang. Diyan, Sermino. Alis tayo? Alis na ba tayo? Queen, Charlotte Sermitan, tama ka sa mga gobyerno ngayon, nakasarili sila, hindi niisip ang mga mabuti sa Pilipino at pataya, isisip. God bless. Okay, salamat.
Diyan, Sermino, anong main condition yan? Di ka nakatulong sa bansa, ano, saan ang resibo mo? Alam mo, Jan, resibong hinahanap mo, hindi mo ba nakikita? Naging bulag pipik bingi ka? Ako, Marcos loyalist ako. 6 million more or less ang naitulong ko para manalo ang Marcos. Kasi gusto kong makabawi ang Marcos na mabahong pangalan. Sabi ko, ma-recover man lang, ganun. Pero nakita ko mismo, nung campaign period, na si Lisa Tanas, ano, yung 2 billion na gagamitin namin para sa campaign period, binul sa kaagad. Ha? Yung 500 billion, hanapan mo ba ng resibo yung 500 billion? Mismo sa bibig ni Marcos, nagmula, 500 billion, accomplish the flood control. Ano nangyari? Baha tayo ngayon. Puro kahoy pa lang na nasa loob. Oh, hanapan mo ng resibo yon. Andyan, politika ka na naman. Ronaldo Ayolo, said hi. Lito. Alam mo, ay, balikan ka na lang, mapaulit-ulit yung code. Alam mo, Juan, yung 125 million versus 4 billion, hindi na imbestigahan. Ang nakikita nyo, yung tungaw kaysa kalabaw, hindi nyo nakikita. Ay, Diyos ko naman, itong mga Pilipino, mga baliw rin itong mga Pilipino na ito. Solidad Lores, said hi, Rekaim. Rekaim, ano yan, kinayaran niya itong, hindi ko maintindihan yan. Dasan, mabuhay po kayo, sir, God bless. Armin Coso, tama po kayo, sir, mula nang dahil sa galit ni Tatay Digong, pero yung nakawin ang pera, bayan ayan. Yan na nga. Ang nakikita lang yung sisiw na problema, pero yung manok, hindi nila nakikita ang problema. Ayaw ba talaga ito sa mga Pilipino talaga? Oy, Pinoy Insight. O manood kayo ng Pinoy Insight, ano, the Northern Luzon Command, Filipino Guerrilla Forces, Northern Luzon, covering of 4 regions, Region 1, 2, 3, and 4. Manood kayo sa Pinoy Insight, ano? Ayun yan, YouTuber namin yan sa Northern Region 1, 2, 3, and CAR. Panoorin nyo, buksan nyo ang Pinoy Insight. O, sabi ni Pinoy Insight, correct sir, FGF forever. FGF Nolcom will conduct tree planting. Oh, nagtitree planting na doon sa Nolcom. Okay, Rex Manawag said hi. Rex Manfernona. Ito dong kamag-anak ko, di adik, binaril ng pulis. Adi ipakulong natin, binaril ng pulis eh. Kasalanan ba ng presidente yun? Hindi. Kasalanan ng pulis. Kaya ulihin natin. Kung gusto mo, tigpasin natin yung pulis na yun eh. Kasalanan nyo eh. Bakit? Kasalanan ba ng Pangulo yun? Hindi ito talaga. Hindi kasalanan ng panyo, ng presidente. Kasalanan ng pulis at saka yung boss ng pulis. Yun ang dapat ipag-untog. Oh. Pati ba naman yung mga ganon, kasalanan ng presidente? Hindi. Ay, Diyos ko naman, oo, kayo, oo. Yung anak niya nga, hindi nyo nga mabantayan. Yung pang-presidente, kaya niyang bantayan ng tao lahat, ang 125 million. 120 million, kaya niya mabantayan yun. Yung nga lang 5 anak mo, hindi mo mabantayan. Ikaw naman, oo. Anong klase mga opinion yan? Diyos ko po ako, mga utak biyak. Galing manasa, pera wala na hiyang tayong problema, ipatalsik yan, kawatan. Yes, good. Rodi Maria, ito, Lito Libra, yan, and then ang itinatanong mo sa BBA, 4.9 billion. May bayan mo, okay, yan, tinan mo. Yan, tanongin nyo, asan yung pera na yan? Tungaw lang yung hinahanap nyo, yung kalabaw, hindi nyo hinahanap. Ay, Diyos ko po ako. Berilo sa Simbrano, wala pong mangyayari kung puro lang tayo iyak sa social media. Tama kaya, Berilo. Kaya ako, nagsasalita dito sa social media, nananawagan ako sa lahat ng Pilipino na matino. Sa lahat ng Pilipino matino, nandito ako para pamunuan kayo, lumitaw kayo. Pero anyway, hindi ko kayo kailangan kung puro rin kayo dakdak. Kasi dito, ang lakad ko ngayon, ha?
Binubuo ko na para lipulin lahat ng mga tiwali sa gobyerno. Mga punyeta sila. Tama ka dyan, puro tayo dakdak. Pero ako nagdadakdak ako para pamparami. Hindi nagdadakdak, puro ka lang dakdak. Wala namang objective. Tama ka dyan. Lito Labra, bakit kailangan niya pa ng confidential? Bakit si Silini wala naman noon? Anong wala? Hindi mo alam kasi hindi nga kinontroversial. Hindi pinakilaman ni Duterte. Maka-vlog ka na siya, no? Alis na tayo? Hindi pa. Sige, Huwag ka sige. maka-vlog siya. Hindi. Tama lang yan. Reaksyon na, pero ihanda mo na ang mga tao mo. Hindi kita babasahin kasi nga pura ka negative, wala ka hindi para sa bayan ang iyong opinion. Sir John Mitra, mabuhay ka sir. Sir John Mitra, mag-ingat po kayo lagi. Pag-asa ng ating bansang Pilipinas. Salamat John Fortisa. Tulungan natin ang bansa. Kasi nga, sa totoo lang ng mga kababayan, ang gera ngayon nasa Manila. Wala na dito. Wala na sa probinsya. Sabi ng dating NPA na 28 years, wala nang NPA dito sa Southern Tagalog. At mamimit ko ngayon ang isang NPA commander na sa loob 34 years sa NPA. Kakausapin ko. Kasi may ang alyansa ngayon, tatlo pala yung Tres Marias, ano? Bigger Perolino, sir, basta kami always ready na lahat sa paglalabas na. Okay. Basta magparamdam lang ako. Salamat, Victorious. Rory Morelia, ito na ang confidential fund ay confidential yan. Ano ba ang pagkatindi mo sa confidential fund? Tama ka dyan, Rory Morelia. Confidential fund nga eh. Tapos inimbestiga ng Congress, ay bullshit. Bakit hindi na lang ginawa nyo, patawag nyo lahat ng mga kwan, ang mga intelligence people, para makita mo lahat yan. Halos lahat yan, hindi nila mapaluhanag ang pera. Ay, Diyos ko po naman. Very Sobrero, nag-meet na tayo sir sa EDSA at nag-handshake pa tayo kasama mo noon si Supreme. Okay, salamat Berelio Sambrano. Salamat. Tuloy lang ang laban natin kasi nga ang gera ngayon nasa Manila na. Pastoral LOL, wala naman talagang dahil kompleto ang resibo. Heidi Ching, yung dungis nila, pilit nila itinapa, tapos sa isang malinis na tao. Ang bango ng isang tao lalong naghalimuyak kahit pa tapunan po ng kabulukan. Tama ka dyan, Heidi. Yung kanilang kabauan, binibigay sa ibang tao. Artemio Bertosa, napakaganda sa adikain mo, sir. Long life, sir Mitra. Salamat, Artemio Bertudasa. Salamat. At para tayo sa buong Pilipino. Marilyn Fernandez, huwag kayo tumigil sir kasi dami na bayan ngayon sa isigawan ang katotohanan, hirap, adik. Yes, tama nga ngayon, Ang mga vlogger na tira yata ngayon, puro halos bayaran na, Uy, sorry, bakit na nangyari? Yun. Marilyn, huwag ka tumigil sir. Salamat, Marilyn. Oy, Soul Digger, kamusta ka na? Sorry, boss. Soul Digger, kamusta ka na? Lito Lebra, Rodi, bakit ang DepEd kinuna ng confidential pero namin galing sa ang confidential kasi lihim yan. Hindi ko alam yung ibig mo sabihin. Carolina Tardesilia watching from Bulacan. Okay, pastoral yung tinatawag ng kabaho ng puon may pilit na okay. Mga kaibigan, siguro dito na lang muna ako at mayroon kaming isang preparasyon na pinaghahanda namin. Ang imimit ko ngayon yung 34 years sa NPA para malaman natin ang kanilang mission, kanilang pagkilos sa Metro Manila. Ang sabi nung yung 28 years in the service na NPA, na isang political officer and at the same time NPA, wala na ang gera sa Southern Tagalog. Doon na daw dinala sa Metro Manila. Kasi nandoon na daw ang laban. Kaya take note armed forces. Nandyan. Ipakalat nyo na yung CMO operators ninyo. And that is the solution, the CMO. Hindi. CMO ang solusyon. Plus, alam na yung isa.
CMO operators ang kailangan natin ngayon. Tandaan nyo yan. Pag hindi nyo ginawa yan, baka mabulaga kayo before 2015. Mapaparis tayo ngayon sa 1986 revolution. So, siguro, para ni Pante, tadhana ng mga Marcos ito. Na pag ang Marcos umupo sa gobyerno, magulang Pilipinas. Baka ganun na nga siguro, no? Okay, yun lang muna. Maraming salamat sa inyo, no? Salamat sa mga... Okay, mayroon pa pala, no? Alex, sabi na, mabuhay ka, sir. Tuloy-tuloy lang. Watching from Malaysia. Oy, Sabah, Malaysia. Kumusta kayo dyan? Good morning. Reyna Estraga, Soliga. Ingat, boss. Salamat. Alex, sabi na, hugad ang mga tao sa Pangulo ninyo kaya from Mindanao. Engage yung motivation sa lahat. Okay, yun lang muna. Maraming salamat, ano? Maraming salamat sa lahat ng mga naniniwala sa Filipino Guerrilla Forces, naniniwala sa ating pagkilos. Huwag natin hayaan ang ating gobyerno na bumagsak, mapunta sa komunista, mapunta sa magnanakaw, mapunta sa terorista, mapunta lahat. Huwag natin hayaan. Pero ang Filipino Guerrilla Forces, tandaan nyo, hindi papayag. Hindi papayag ang Filipino Guerrilla Forces. At sa mga taong mga suwail, mahilig sa politika, inyo na yan. Ang akin lang is para sa bayan. Tulungan natin ang bayan. Yun ang aking ginagawa. Tulungan ng ating bayan. Hindi ako sa politika mo, hindi ako ay para sa tama. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye. I love you all.